Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Dito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Aries at ang mga bago po natin mga viewers. Ngayon po, ano yung palatandaan ng kinabukasan para sa iyo at sa person mo? May dalawang tumalon. We have abundance, wow, and clock. So dalawa yung tumalon para sa iyo, Aries. Ang abundance is of course something na talagang positive yung ating manifestation, no? Kung ano yung nasa isip mo, yun yung magmamanifest, di ba? Kung nag-iisip ka ng sana dumami pera ko, talagang gawin mo yun palagi para magkatotoo. Okay? So it is also something na masaya ka, no? Masaya kasi kung marami kang natatanggap, no? Marami kang na receive na blessings, di ba? It is something that you will be very happy with. And also you will feel that gratitude, no? Kung ba parang nagpapasalamat ka dahil natanggap mo yung mga bagay na naiisip mo na gusto mong ma-receive in terms of finances, no? Yung material things, no? It could be pera o mga material na bagay o maybe isang trip, no? A trip abroad or something na matagal mo nang pinapangarap na matupad. And at the same time, sinasabi dito may clock, no? Merong liros o orasan. Kasi nangangailangan ka rin naman ng panahon para sa lahat ng bagay na nangyayari sa'yo, lalo na kung ito ay something to do with to heal you, no? Na maghilom yung mga pinagdaanan mong hirap o sakit sa damdamin, no? Pagdating sa relationship. So, maraming bagay. Maybe you need time to think about kung paano mo gagawin itong mga abundance na dumadating sa buhay mo. Okay? So, natin sa tarot kung anong makuha natin enerhiya si Aries. We have, wow, the Sun, the Three of Pentacles, the Nine of Wands, the Nine of Cups, and the Emperor. Bottom is Justice. So, in terms of yung palatandaan, no, when it comes to your relationship, masagana siya, okay? Yun yung sinasabi dito, masagana ang relationship mo. Maganda kasi parang it is a blessing. Binigyan ka ng isang magandang person o partner in life na magdudulot ito o magiging katuwang mo para ma-acquire mo lahat ng abundance na sinasabi mo o hinihiling mo. But at the same time, kailangan ng panahon dito. It needs time. Maybe to fulfill that abundance. Kasi hindi naman siya mangyayari overnight. As in, pag sinabi mo, sana nga may pera na kami by next week. In reality,
no, it may or may not happen, diba? Depende kasi kung ano yung pinagdarasal natin. So, it's really up to you. But what the cards is saying here, oras din naman ang kailangan natin para matupad lahat ito in terms of how yung part ng kinabukasan, di ba? Pagdating doon sa future, time is of the essence, di ba? Yun yung oras doon eh. Yung paano siya pagdating sa future. But here, yung umpisa pa lang ng cards mo dito, Aries, talagang sinasabi nga niya abundant, which is the sun. Ito yun. The best card sa tarot is the sun. This brings all positivity, clarity, kaliwanagan, success, joy, happiness, giving this parang birth of a new life, like the sunflower, sunshine. So maganda talaga yung umpisa, wala kang masasabi kasi swerte mo nga di ba? But it is saying here also na kailangan kasi ng cooperation, harmony, pagsasama, para maging tuluyan talagang maging masaya itong relationship na to. Hindi naman mag-work yan ng ikaw ang gawa ng gawa, ikaw lang effort ng effort. Hindi magiging masaya yun kasi ikaw lang ang gumagawa Kaya kailangan ito, yung energy na to, Three of Pentacles, tulong kayo. You help each other, you cooperate. Give and take. Yun ang sinasabi dito. Para hindi ka mag-worry, Nine of Wands, or mapagod na tipong parang, bakit ako lang gumagalaw? Parang ako lang nag-i-effort. Para mawala ito. Kasi nga, kung ikaw nga, ganito talaga mararamdaman mo. Diba? Ang gusto mo, maging wish fulfillment ito with the Nine of Cups. Maging katotohanan o magkatotoo yung talagang pinapangarap mo o pinagdarasal mo. And on top of that, this is your energy, Aries, the Emperor, to be the winner, to be on top, to be the one, the leader, nangunguna, on top of everything. Ikaw ang wagi, kung gaba. Ikaw ang panalo. And that is the type of justice that you're asking for. Yung justisya, yung pagiging, kung gaba sinasabi natin na ibigay sa'yo yung ano na yun, yung kung gaba yung igagawad sa yung daan, maging patas lahat, patas yung hinihiling mo, maging maayos, magkatotoo, yung ganon. So, tingnan natin. Ito, bakit andito yung Nine of Wands? We have the Two of Wands. Dito yung Nine of Wands. We have the Magician and the Four of Cups. Yung pinag-worry mo kasi is yung gusto mo mangyari sa future, okay? Something na talagang matatanggap mo lahat, na yung manifestation na nga yan sinasabi mo, na matanggap mo lahat, pati pagmamahal, pati love, everything. Kasi binigyan na nga sa'yo lahat ng kailangan mo So, ngayon, tinitignan mo yung itong nag-o-offer ng love ngayon sa'yo, Aries, tinitignan mo to. You are trying to decide or think, tatanggapin ko na ba siya? Tanggapin ko ba siya? Kasi, yung pinag-iisipan mo is, ano ba mangyayari sa future?
Ano kaya kami? Magiging okay kaya kami? No? Yung love na ino-offer niya kaya sa akin, magiging okay kaya kami? Tingnan natin. Ba't andito yung Nine of Cups? Ba't andito yung Nine of Cups? We have the Queen of Wands, Judgment, and the Fool. So, yung wish fulfillment mo dito is maybe you wanted na somebody na very similar sa ugali mo, having your energy, because this is the Queen of Wands. This is a fire sign. So, just like you, an Aries, a Leo, or maybe a Sagittarius. So, na talagang, attractive also, very fiery, very creative, and fun to be with, masarap kasama, lahat ng good qualities, no? You wanted it to be more or less just like you. Para okay kayo. Kasi, in terms of choosing, you would prefer somebody na compatible. In other words, compatible kayong dalawa. And, yung willing na ganun, mag-take ng risk. Kasi, the Fool is also your card, Aries. No? Somebody na malakas ang loob. Hindi yung babagal-bagal. Yung tipong pag sinabi mong go, halika na, alis na tayo. Somebody who understands you. Na ito ma-action kang tao, gumagalaw ka, gusto mo resulta, gusto mo output. No, yun yung hinahanap mo, somebody na talagang compatible kayo, nagja-jive kayo. The Emperor. Ba't andito yung Emperor? We have the Knight of Cups, the Page of Cups, and the Tower. So, itong Emperor na to, there will be an offer of love coming in. Either ikaw yung bibigay nito o ikaw yung bibigyan. And there will be a message, no? Kasama dito sa offer na to. A very simple message of love. Na simple lang. But you wanted to, maybe let the person know, or this person wanted for you to know na may gusto siya sa'yo. Take it as it resonates. And this is something that you are not expecting to receive or to happen. Okay? Itong tao na to na dadating sa buhay mo, Aries, is somebody na mag-o-offer ng love sa'yo na may simple message na hindi mo akalain na mangyayari. Okay? So, something to look forward to. This person, the Emperor, sabi ko nga, meron siyang Aries sa kanyang chart o Aries siya. This person might be a boss, somebody na matured na sa'yo or older sa'yo, take it as it resonates, na talagang determined, hardworking, a leader, no? Maybe a father figure, diba? Yung tipong may sinasabi, no? A boss, something like that. So, yung controlling, yung mga ganong characteristics niya. Kaya, hindi mo inaasahan itong tao na to lalapit sa'yo at magbibigay ng mensahe na nagsasabi, simple lang, may gusto ko sa'yo. At hindi mo inaasahan yun. Kasi considering nga na kung ito ay merong katungkulan, posisyon, may sinasabi sa lipunan, somehow meron tong may dating kung gaba. Parang wow, parang iniisip ko tuloy sino ko para bigyan niya ako ng ganitong offer. Diba? Parang nakakataba naman ng puso. Kaya nga talagang
Tower. Unexpected, surprising na pangyayari. So, di ba? Because you wish for it. You prayed for it. Kaya nga, I think this abundance will come in once this person would, be coming forward and really telling you, ito yung nararamdaman ko sa'yo. Kasi itong tao na to, established na eh. Kung in terms of finances, may pera na to. Diba? May pera na siya. Kaya, maybe the abundance part is, yun, makakatulong siya sa'yo kasi meron na siyang pera. Kung gaba, may kakayanan siya to provide for you, to support you, diba? Take care of you, yung mga ganun. But in terms of time, pinag-aaralan mo to. You're looking into it. You wanted to make sure na alam mo yung gusto mong sigurado yung pagpasok o yung time na ibibigay mo sa sarili mo para to make the proper decision. Tatanggapin ko ba to o hindi? Gusto ko ba siya o hindi? Is there enough love for me to have a relationship with this person? Yung mga ganun. Kailangan mo ng panahon to answer all the questions you have para dito. So, tingnan natin ano pa yung message para kay Aries. Still listening. I listen to the music you've shared with me. It helps me to connect with you although we are apart. Wow. Nakikinig pa rin siya ng mga music na somehow reminded you of this person. O naaalala ka niya dahil sa music na to. And same with you. Naalala mo siya dahil sa music na yon. And it's something nice, di ba? Kung gaba, it brings you back. It gives you good memories or something for you to be thinking about. Kung bakit siguro naririnig mo pa rin yung music na yon. Kasi, di ba ang musika, pag narinig natin yung favorite song natin or yung kanta na yon na na-associate natin sa ating person, talagang dalawang bagay lang naman eh. Either napapangiti ka or medyo nalulungkot ka kasi namimiss mo siya or wala na talaga, di ba? Wishing na sana bumalik siya. Nangingiti ka kasi it reminds you of the good times, di ba? So that is nice kasi kung gaba parang bakit pa rin siya nakikinig ng music? Kasi meron ka pa rin tibok sa puso niya, di ba? Kung iisipin mo, parang pwede naman niyang ilipat yung song o paltan, alsin, burahin, huwag na pakinggan, di ba? Ang daming pwedeng gawin, pero sabi niya, hindi, pinakikinggan ko pa rin eh. Siguro nga kasi na nagiging malapit ulit yung kanyang puso at damdamin sa'yo pag naririnig niya itong musika na to na nagpapaalala sa'yo. Okay? So, ano pa yung message natin para kay Aries? You've got the power. Okay. Parang kanta yun, di ba? You've got the power. Use your abilities to resolve this situation. You can do it. Yep. Di ba? You got the power. Kaya mo to. Kung ang sinasabi dito na kailangan mo ng panahon pa, mag-isip ka yan. It may take a long while, but kaya mong magkaroon ng magandang desisyon. If you're thinking about going back to this person, kaya mo rin yan. Diba? Ano pa? Kaya mo ba mahalin itong person na to na talagang may sinasabi compared to you? Kaya mo yan.
So I'm saying, magkakatuluyan ba itong dalawang to? Kakatuluyan ba si Aries at yung person? Oh my God, yes. This is the High Priestess, and it is telling you, maybe you're dealing with the Pisces, Aries. O may Pisces siya sa kanyang chart. Use your intuition. Kinikilabutan ako. Use your intuition. Okay? Na talagang makakatulong sa'yo pag-decide para magkatuluyan kayo. Okay? So, what else? Kailan to mangyayari? Kailan to mangyayari? Let go of it all for now. Parang, wag mo munang isipin yung timing. Diba? Pabayaan mo lang siya kasi mangyayari at mangyayari yan. Don't be too conscious on the time. No? Kung kailan. Just go ahead. Go with the flow. Aries, go with the flow. Pag dumating na siya, ready na siya. Ang tanong dyan, ikaw ready ka na ba? No, yun yung anuhin mo, diba? Yun yung pagtrabahuhan mo. So, kung kanino Aries ito, na nakuha natin yung enerhiya, sana nakatulong ito sa ng malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.